Handang-handa na po si Palace Press Secretary Attorney Claire Castro. Good morning, Attorney. Good morning, Miss Cha and Manong Ted, Sir Ted. Good morning. Good morning, Attorney Beauty. Good morning. Thank you for being on the show. Sana nga. Auntie Claire, good Okay. morning. You woke up Good like that? morning. No makeup look. Hindi, meron konti. Blush on lang. Okay, Sige. go. Honest. Attorney, ito na muna. Una natin pag-usapan. Ito po nga nabanggit nyo kahapon doon po sa press con, dyan po sa Palasyo. Tungkol po dito sa extradition request ng United States for Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy. Nire-review na po ito ngayon ng Department of Justice. Pero para malinaw lang po sa publiko, walang say po dito ang Pangulong Marcos Jr. Ang ultimately magdedesisyon kung ipadadala sa Amerika si Pastor Apollo Quiboloy will be DOJ at gaano pa daw po ito katagal? Actually, nung nakausap po natin kahapon ang sa DOJ, sinasabi nga po nila ang dami po talaga kasi mga documents. So maingat din po sila. At sa ngayon po ay inaalam nila kung unang-una syempre po yung identity nung taong gusto nilang ipa-extradite ay the same person na si Pastor Quiboloy. At yung kung kaso ba doon na gustong ilitis itong si Pastor Quiboloy ay meron tayong the same crime na kumbaga pinipinalize din natin dito. So yun yung tinatawag na double criminality. So yun po yung tinitignan at ito lang po ay talagang minamadali din po nila. Kasi syempre oras din po ang pinag-uusapan dito. Pero nakatutok din po ang DOJ dito sa extradition. Oo. Ulitin ko yung tanong ko, Attorney, no? So sila magdedesisyon nito? Walang say dito ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi ko masasabing walang say, hindi ko din masasabi na may say. Kasi ang Pangulo naman po ay titignan din po kung ano yung inaral ng DOJ. So kung ito naman po ay naaayon sa batas natin at naaayon doon sa treaty, so wala namang pwedeng humadlang. Walang pwedeng humadlang. But, so sa madaling salita po, ayokong gamitin yung salitang mangingialam ang Pangulong Marcos Jr. So may say po siya. Pwedeng may say, yes, I can say that. Kasi kung ito naman po yung naaayon sa batas, hindi naman tayo pwedeng tumalima sa mga treaty, no? Yung mga treaty na kumbaga tayo ay dapat na rin tumugon. So, ganun po yung mangyayari po dyan. Pero syempre po, ang lahat pong ito ay nasa rekomendasyon din po ng DOJ. May ano na po ba? Kumbaga nagkaroon ba ng ugnayan o kaya nagtatanong-tanong po ba ang Pangulong Marcos Jr. kung ano ang say po nung mga nagkaso kay Pastor Apollo Quiboloy dito sa Pilipinas? Because last time we had yung isa po sa mga abogado nang nagkaso sa kanya dito sa bansa and they're saying they're open to the extradition as long as masisiguro daw po na mapapanagot din sa kanyang mga kaso na kinakaharap dito sa bansa. Sa pag-uusap niyo po ng Pangulong Marcos Jr., kumusta po? Saan siya leaning towards? Wala pa po ako masasabi kung saan po leaning ang Pangulo dito. Pero alam niya po yung hinaing ng yung mga di umano na biktima sa kaso dito ni Pastor Quiboloy. At ito po talaga ay isinasaalang-alang din po ng ating Pangulo at ng DOJ kung ano din po yung nais ng mga may kaso po dito. Kasi syempre po hindi pwedeng basta-basta i-dismiss o hindi basta-basta lang pwede na hindi pag-usapan itong extradition. So aalamin po talaga kung ano rin yung damdamin ng mga di umanong biktima dito ni Pastor Quiboloy dito sa Pilipinas. Oo. So, diretso po yung communication ng Philippine government with the US government regarding the extradition. Sa tingin nyo, attorney, kayo, abogado naman kayo, mga gaano pa po kaya katagal ito bago makapag-decide ng DOJ? Siguro mamaya mag-a-update ulit ako kasi kahapon sinabi nila sa akin patuloy lang yung pag-aaral nila dahil sobra daw po talaga ang dami ng dokumento. Mahirap po talaga. Alam ni Manong Ted yan, nag-law yan, no? So, pag ganyan talaga binubusisi ang bawat salita. So, maingat lang din po. Ayaw naman din natin na merong ma-violate na batas or meron din po tayong matapakan na human rights. So, both sides naman ay kailangan tignan ng administrasyon. Yung complainants, yung accused. So, dapat nakikita po yan. Balanse po dapat. Kasi baka makahanap ng butas at magkaroon ng problema at maidulog nga
sa Supreme Court. Yan siguro ang kanilang iniisip dito at siya ano nila ng gobyerno. Ma'am, ito lang po kaya kami talagang naniguro po na kayo makausap this morning. Baka ho kasi magkaroon ng wrong impression ano ang mga nakikinig noong sinabi nyo na bukas sa Malacanang na magkaroon ng ban sa social media platforms. And including gaming applications, including Facebook kung ito po ay nakakasama, lalo na po nakaka-impluwensya po ng masama sa mga kabataan. Can you just clarify, total ban ba ito na pinag-iisipan po ninyo o kinukonsidera? Sa ngayon po kasi, yan po ang, kumbaga, ang naisin, no? Ng DICT at ito naman po ay maaaring i-recommenda at alam naman din po ng Pangulo ang nangyayari kung bakit tumatagal ang pag-take down. Ang problema po kasi, may mga social platforms na madali pong makausap kasi pag alam po nila na mapanira, fake news, pag nasabihan na po yung itong social media platforms na to, ay ang bilis mag-take down. Ang nagiging problema po kasi yung Facebook. So, diyan po nagkakaroon ng problema ang gobyerno na kahit na alam natin na fake or medyo hindi dapat nakikita or na-spread ito, let's say, yung mga karumal-dumal na patayan and everything, ang bagal nilang tumugon. So, ang nais po ng DICT na si ICC, sana magkaroon ng opisina rito, ang Facebook, para po mas madali umaksyon. Kasi nangyayari, pag magrereklamo, hindi agad kikilos, kumalat na po yung fake news o yung mga hindi dapat nakikita sa social media kasi dadalhin pa sa Singapore, tapos dadalhin pa sa US. So, ngayon, Sir Ted, wala pa naman po tayong detalye kung paano ito ipapatupad at inaaral pa po to. Kaya po sabi natin, kasi ang tanong lang po sa ating kahapon ay kung open ba yung Pangulo. Definitely po, kung ano yung makakabuti sa mga kababayan natin at sa bansa natin, open po talaga ang Pangulo sa mga pwedeng i-ban na mga gaming apps or mga social media platforms. Itong Huwebes po ay babiyahe po mismo si Secretary Henry Aguda para kausapin mismo yung Facebook kasi nahihirapan po talaga yung bansa natin na magpa-take down agad-agad na mga video na hindi dapat na i-spread sana. Oo. Kasi Saan siya, malaki saan po siya yung effect nito pupunta? pag mabagal po yung ano po, sir? Saan siya pupunta? Sa Singapore po na Sa office o Singapore po. sa US na? Singapore. Singapore po, Singapore. Alright. At siya po pupunta doon bilang kinatawan ng Philippine government to particularly po to what? As in tell Facebook na dapat agad silang umaksyon. Paano po? Opo, hihingi po sila ng paliwanag kung bakit ang bagal. Medyo mabagal silang umaksyon. Na nakakasira na po talaga. Kasi pag konting segundo lang po kasi na makumalat yung mga hindi na dapat kumakalat. Ang laki po kasi ng epekto, hindi lang po doon sa tao na involved. Sa buong bansa pwede nakaka-apekto po yan. So, doon po kasi concern ang DICT at ang Pangulo. Kung makaka-apekto rin po ito, lalong-lalo sa mga kabataan, hindi yan mag-aatubili na i-ban or i-block kung ano may mga social media platforms na ito na hindi naman nakakatulong. Di po ba dapat kasi nakakatulong ito sa atin? Kung makakasira naman po, di mas ma-okay lang po na mawala na sa sistema natin. Ganun lang po yun. Pero wala pa pong definite Opo. at detalyado na mga framework or ano bang bata or other provisions na pwede po nating masabi sa ngayon. Inaaral po kasi yan. Okay, so inaaral pa ho ninyo kung ito po ay magagawa ng Estado by way of an executive order o ito ho ba ay kinakailangan po ng congressional fiat pa? Paano kaya, attorney? Ano ang kaisipan dyan? Hindi na po kailangan ng batas dito kasi may mga gaming apps na nga po na block ang CICC. So, hindi na po kailangan ng batas dito. Okay, sige po. So, sir, I'm sorry, sir. So, ma'am, paano timetable po ninyo? Kasi urgent matter ka ninyo ito, no? Urgent matter po. Ang timetable po dito po ng Presidente kay Secretary Aguda para po magkaroon ng rekomendasyon. Siguro po, mas mabibigyan ko kayo ng definite na answer kapag natapos na po yung meeting ni Secretary Henry Aguda kasi mas maganda po na makita natin saan nagkakaroon ng problema. Kasi baka magawan po ng solusyon
nang hindi na po kinakailangan na maban or Mm. mablock. Mhm. Kasi let's face it, malaki din po talagang tulong. Itong mga social media platforms na to, lalo na sa mga messaging, ang bilis po kasi talaga. Pero Mm. kung i-weigh po natin na mas nakakadanyo sila kaysa sa nakakatulong, Mm. doon po siguro dapat tingnan kung dapat mawala sila o hindi mawala. Ang pinag-uusapan lang po dito, ma'am, ay yung pong Facebook. Yung pong iba, yung YouTube o yung mga... Hindi naman po. Go ahead, ma'am. Meron po kasi sabi si Secretary Hedy Aguda na mabilis makausap at tumutugon naman po. Pero si Facebook po kasi talaga yung medyo numero unong nagkakaroon sila ng issue. Okay. Nabanggit niyo po si Secretary Aguda. Tagal nang umuugong-ugong yung sinasabing balasahan sa gabinete. Ano ho ang konfirmasyon po ninyo doon? Sa akin po sa ngayon wala pong naibibigay na anumang detalye Mhm. tungkol sa issue na yan kung tatanggalin siya o wala. Wala pong nababanggit sa atin. Okay, sige po. So, ma'am, tunghayan ko lang itong binabanggit niyo po daw kahapon nga na kinakailangan ng stronger LGU oversight sa mga DPWH flood control projects, no? But kung gusto ko ho lamang nga sana pong sariwain ng ating pong kaisipan, if you recall, no, nung Agosto po last year, isang taon na, unang nagpunta ang Pangulong Marcos doon po sa Kalumpit, no? Ito ho yung after ho ng kanyang SONA, nag-inspection talaga siya at nakita nga niya yung substandard at yung sinasabi ng mga proyekto na wala naman, guni-guni lang nung pinuntahan yung mga lugar. At that time po, kasama na ho ng presidente si Governor Fernando, in Bulacan ito. Pero yun nga pong kaisipan, paano po ang dapat na mangyari doon sa paglalatag ng mga proyekto ng DPWH na dapat nga alam ng LGUs? Considering po na nangyari nga itong discovery na ito ni Pangulong Marcos last year pa, isang taon na, parang ganun pa rin po, attorney. Okay po. Sa pamumuno po ni Secretary Vince Dizon, alam niyo po yung nais ng Pangulo. Ayaw po ng Pangulo na walang alam ang LGU. Ang supposed to be na natatapos ng mga proyekto ay dapat na may turnover mismo sa LGU kasi para makita at ma-inspect kung tama, kung substandard or what. Kasi hindi pwedeng DPWH lang ang isang, kumbaga may last say. So, dapat po may koordinasyon po sa local government units. At natanong ko rin po kahapon si Sec Vince at sinabi niya yan din po ang isinasagawaan nila ngayon. Pakikipagkoordinasyon sa LGU, sa mga proyektong nagagawa po ng DPWH. Okay, so talaga pong kumbaga ngayon obligado na ang DPWH pero meron pong mga noong pa man din po matapos pumutok nga itong skandalo na-expose po ng presidente sa kanyang SONA last year, meron na pong kaisipan nga na ang lahat ng budget na nakasaad sa proposed bill, no, sa ating pong GAB ay dapat nga dumaan po sa kaukulang pag-aaral ng Regional Development Council. At diyan po nakaupo yung mga LGUs kasi sila po dapat din katuwang po, no, ang DBCC para sa pag-aaral po ng mga bawat proyekto sa bawat region, bawat provinces. Sa ngayon ho ba, ma'am, gumagana na ho ba yung ganun sistema? To see to it na ang walang nababypass na LGU sa mga proyekto po na gustong itayo ng national government? Ayun po yung nais ng Pangulo, pero Sir Ted, hindi po kasi ako parte doon Okay. sa Opo, hindi ko masagot, sir eh. Mm. Pero ang nais po talaga ng Pangulo ay dapat ang LGU po talaga ay alam kung ano po ang ginagawa ng DPWH. Kasi nagulat nga po siya na bakit walang turnover sa LGU kasi samantala nung governor po siya, hindi pwede na walang turnover sa LGU. Kaya nagulat po siya at that time na DPWH lang pala nung nakaraang administrasyon at sabi nga natin, tumawid pa sa panahon niya. So, yun na po yung tinanggal ng Pangulo, yung parang tinanggal kasi yung step na Oo. dapat ang sa LGU to turnover. So, ayaw po ng Pangulo yun. Kaya sinabi niya dapat ang LGU kasama po kapag ka po natapos ang isang proyekto. So DPWH. so nasabi ni presidente na during his time as governor of Ilocos Norte, hindi uubra na gumagawa ng proyekto ng DPWH, hindi niya alam. Totoo po yan. Kasi sila po dapat yung huling nag-inspect para malaman kung
yung ginawa ng DPWH ay naaayon na rin po para doon sa lugar, sa bayan na yon, kung sa angkop po ba yung trabaho. Matagal-tagal ng panahon yun, no? Na naging gobernador si Pangulo Marcos ng Ilocos Norte, pero nung panahon niya, ganun talaga dapat ang responsibilidad ng gobernador. Alam mo dapat ang nangyayari sa iyong lalawigan, lalo na sa mga proyekto ng bayan. Tama po yun, tama po yun. Kaya yun din po yung gustong yun po yung pinapairal po ng Pangulo at ng DPWH ngayon. Okay, sige po. So, ma'am, sa ngayon po, no, na meron nga pong nangyayaring budget hearing, samantalahin ko na lang po ito kung marapat lamang po na kaya niyo pong sagutin. Meron na pong mga claim ngayon na ito po ay election budget. At meron nga pong sinasabi na meron alokasyon, yung Local Government Support Fund, etc. na umano ay gagamitin po ng administrasyon sa pagpili ng mga LGUs na makakatanggap ng mas malaking halaga, na mas malaking alokasyon kasi nga daw po election budget. Yan po ang claim ng mga nagmamasid sa budget at maging yung ilang pong oposisyon na nagsasabi nga na ito pong budget na propose ng Presidente sa NEP ay election budget po. Meron na ho bang reaksyon dyan, Presidente? Hindi po yung totoo kasi uulitin ko po ito mismo si Mayor Leni Robredo, ito po naman ay alam natin kung na naging magkatunggali sila sa nakaraang eleksyon, pero siya po mismo ang nakakita nung magandang epekto nitong LGSF sa bawat bayan. Mas nakita po, ito po sabi, so i-quote ko na lang po siya. Sabi po mismo ni Mayor Leni Robredo, na ngayon po ay transparent at nakikita kung saan ibibigay ang pondo, kung saan ilalaan. May mga scholarship, may pantulong sa mga barangay. So, mas na-appreciate po ito ni Mayor Leni Robredo. Ibig sabihin, kung ang tipo po ni Mayor Leni Robredo ay nakikita ang kagandahan po ng LGSF para sa pagtulong sa bawat bayan, wag na po sanang bigyan ng kulay ng ibang mga siguro obstructionist or mga taga-oposisyon. Ito po ay nakalaan para idiretso po yung tulong from the local government papunta po sa kanilang mga constituents. So ang ayaw lang din po sana ng Pangulo, 'di ba, wala dapat favoritism. Kung let's say si barangay captain, 'di ba, dapat kung kanina dapat ibigay ang pondo or tulong, ibigay nang walang favoritism. Ayaw po ng Pangulo na kumbaga nagamit yung pagiging politiko mo tapos ito pinili mo si A, hindi mo pinili si B. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kung sino yung dapat nabigyan po ng tulong, dapat bigyan. So Okay. hindi po totoo yan na pang-election po na pang gastos po sa election kasi tulong po talaga yan sa mga lokal na pamahalaan. Opo. Meron na ho bang damdamin ng Presidente doon sa postponement ng barangay at SK elections po ngayon pong November 2, ma'am? Wala pa po sa akin konkretong na ibibigay, although na pag-uusapan, pero wala pa pong na ibibigay sa amin na kung ano ang stance ng Pangulo kasi hihintay na lang po kung ano po yung bill at titignan po, aaralin po. Pero sa ngayon, hindi, walang konkreto na Opo. naibibigay sa amin na mensahe. Sige po. Siguro ho, pag meron kayong chance na siya po'y makadaupang palad, attorney, pakitanong na lang siguro kasi nga sabi ng COMELEC, sa aming interview, mga 4 billion daw po yung masasayang and then yung Actually risk. po, Sir Ted, yung huli namin, kailan ba kami? During a FOCAP last week, napag-usapan na po namin yan, pero wala po siyang konkreto pa kasi aaralin po kung ano yung effect. So, although napag-usapan na po, pero wala pa pong konkretong stance ang Opo. Kasi po diyan, ma'am, siguro lalabas nga yung galing ng inyo pong bagong talaga na liaison officer sa both houses. Kasi kung magpapasa ng batas ang Kongreso, tapos hindi naman pipirmahan ni Presidente o kaya i-veto niya, sayang lang yung oras. Importante po kasi ito. November 2 na pong halalan, sabi nga ng COMELEC, mayroon pa rin risk, no? Na pumunta na naman Supreme Court, ang mga tutol dito, alam niyo ho yun, magkakaroon ho ng malaking problema. Kaya importante ho talaga siguro na dito po magkaroon na ng stand ng Presidente. Nang sa ganun po, hindi tayo magsayang ng pera, hindi magsayang ng oras, at ma-focus ang ating atensyon po sa dapat pong mapuntahan. Yes po, opo. Alam din po niya talaga na medyo malaki din po ang magagastos or rather masasayang na pondo rito kung mapopospon. Pero tignan po natin, Opo. wala pa pong nabibigay sa atin na anumang konkretong
sagot patungkol po. Sige, sabi po doon ni Chacha kay Presidente, regards. Opo, nanonood naman po siya ng programa niyo kapag ka po wala siyang event. Opo. Ba? Salamat na marami, attorney. Sa uulitin po para ho natin maiklaro ang mga importanteng isyong pambayan. Maraming salamat, Sir Ted and Ma'am DJ. Thank you so Salamat po. much, Attorney Thank Claire you. Castro. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.